Good morning po. Have a blessed Thursday sa ating lahat. Kape na po ulit tayo. Ang breakfast naman ng Lola is coffee naman. Hindi na po siya malungkot. Coffee with hope yan. So yan. Di ba kahapon po ako sinare ko po sa inyo yung sabi na yung huwag nating isipin nag-iisa tayo, wala tayong kakampi. Hindi, kakampi natin ang Panginoon. Nandyan siya. So ang po i-share ko po sa inyo yung about naman sa yung pinagdaanan ko po bago ako nakarating dito sa aking kinalagyan ngayon. Nung pong iniwan ako ng asawa ko, I was only 27 years old. Bata pa, at ang mga anak ko po ay maliliit pa rin. So, hirap na hirap po talaga sa buhay. Sobrang hirap. Ngayon po, meron po kaming sa kahirapan po ng buhay, nangutang po kami sa lending. Tapos po, kasi po dahil nga hindi kami qualified, may nag-guarantor po sa amin. Nakautang po kami. Ngayon po yung nag-guarantor, sinabi niya na, akin na yung titulo ng lupa mo. Sabi ko, bakit? Basta akin na muna. So dahil may tiwala ako sa kanya at alam ko na hindi naman niya magagamit, dahil yung pong title na yun ay dalawa kami ng ate ko doon sa titulo, hati kami doon sa lupang nabili. So binigay ko po. To make the long story short, na magbabayaran na po, nawawala na po yung tao. Nawawala na yung babae na yan na kumuha ng titulo ko. Dahil po pinalabas pa niya na yung lahat ng loan ay ako ang umutang. Samantalang meron siya doon, meron siyang share. Gusto niya pabayaran sa akin lahat. Saan po kukuha ng pambayad? Yung nga po sa akin ginawan ko lang paraan para ako makabayad sa tamang oras. Nawawala po siya. Sa madaling salita po, kinuha po niyang titulo, hindi na po siya nagpakita. Doon na po nagsimula ang kalbaryo ng buhay ko. Kasi lahat ng mga kapatid ko nagalit sa akin. Inisip nila na isang na lang lako ang titulo ng lupa. Inisip nila na ako ay nanlamang. Pakasakit po ba? Napakasakit na wala naman akong ginawa. Katangahan ko lang ibinigay ko sa taong mayroong masamang isip, mayroong masamang gagawin. So yun lang po. Lahat po sila ay nagkampi-kampi. Alam niyo po ba yung hirap na hirap ka na? Pagkain yung mag-iinay, hindi mo na alam kung saan kukunin. Pagkatapos yung mga kapatid mo, nanay mo, na inaasahan mo na masasandalan mo, wala kang malapitan. At nagkampi-kampi sila na inisip nila na meron ako talagang, isinanala ko talaga yung lupa nila. Yung titulo na yun. So, to make the long story short po, mahaba pong paghirap ang nangyari doon. Napalos title ko po, napagawan ko po sa tulong po ng ate ko na nasa London na nagalit din sa akin ng panahon yon. Pero wala pong magagawa kasi sila ang may pera. Pinagawan po niya ng titulo, siya po ang gumastos. At yung pong kalahating gastos, unti-unti ko pong hilugan sa kanya. At nakabayad naman po ako. So, alam niyo po ba yung mga panahon yun na parang galit, nakakagigil, galit na galit ka, hirap na ka na, gusto mong gumanti. Pero sabi po ng salita ng Panginoon sa Roma 12:19, huwag kayong maghihigante, huwag kayong gaganti, ako ang gaganti. Wala pa akong nagawa. Ano po magagawa ko? Kundi umiyak sa hirap at sakit ng kalooban na aking dinanas ng panahon yun. Pero kung tatanungin niyo po ako ngayon na nalampasan ko na, yung lupang pinag-aaway nun ay nabenta na. Kung tatanungin niyo po ako ngayon kung may galit ako, wala pa akong galit. Kasi iniisip ko po na yung lahat ng yun ay nangyari dahil tinutuwid ako ng Panginoon. Meron siyang itinuro sa akin. At natutunan ko po na sa lahat ng pagkakataon, anumang sitwasyon, magtiwala lang tayo sa Panginoon. Siya ang bahala. Siya ang kikilos. Hindi ko po alam kung ano nangyari na dun sa babaeng nanloko sa akin. Hindi ko pa alam kung nasa na siya. Pero ang panalangin ko, sana magbago na siya. Sana ma-realize niya. Habang may panahon pa na magbago siya at huwag na siyang gagawa ng masama. Yun lang po. At sana sa atin, alam ko po tayo iba't iba yung pinagdadaanan. Alam ko po iba't iba yung ating naranasan. Pero huwag po natin kalilimutan. Kasama natin ang Diyos at huwag po tayo maghihiganti. Ang Diyos ang maghihiganti para sa atin. Ang gagawin lang natin, lumapit sa Kanya at hilingin ang Kanyang kahabagan. Have a blessed morning. Kape na po tayo.